bagay ito para sa mga kawani kagaya ko na gustong umunlad or lumabog pa yung kaalaman. Ang nakakatuwa no, sa HRDO Learning and Development, yung mga dinidisenyo nila ng mga trainee ay angkop doon sa pangangailangan namin bilang empleyado ng gobyerno. Ito ay isang inisyatibo na para maging bukas ang ating pag-isip na makapag-impo para yung ating pagtatrabaho ay mayroong pinalalagyan. Sobrang thank you kasi na bahagi nila sa amin yung mga kaalaman nila. Kasi parang beyond nung dun sa ginagawa lang nila sa opisina nila, para magbigay ka pa ng talk or ng additional work dito sa amin. So sobrang thankful po talaga sa kanila, sa mga resource speakers. Mark Milosello from NCPAC, Admin Assistant 2. Ang expectations ko noon that time is yung mga vouchers na mga hindi ko pinaprocess before, matutunan ko. Sa pagproseso ng vouchers, marami pa rin pala akong hindi alam. Kala ko nung that time, nung before ako mag-join ng workshop, no, alam ko na lahat. Pero nung pag-attend ko sa workshop na yun ng HRDO, so doon ko naisip na masyadong malawak yung mga pagproseso ng mga vouchers. So yun, siguro yung mga natutunan ko, yung mga kailangan ng mga attachments para hindi bumalik yung mga vouchers namin. Kadalasan kasi nung bago ako mag-training, no, madalas yung mga vouchers ko bumabalik. Yun nga, siguro hindi ko alam yung mga dapat na i-attach doon sa mga vouchers. So, thankful ako no, sa HRDO na yun nga, yung training na yun, nakapagbigay sa amin ng panibagong oportunidad para lumawak pa yung kaalaman namin na pwede namin magamit sa universidad para mapadali din yung proseso, no? Hindi lang sa amin, sa department namin, kasama na rin yung pagproseso rin sa accounting. Malaking tulong talaga yung training kasi kumbaga dati yung mga bumabalik sa akin ng mga vouchers, no, pag nagpa-process ako from 5, na ilalabas ko, bumabalik sa akin mga 3, gano'n. So after ng training, dadagdagan nga yung kaalaman, so umawit yung pangunawa kung paano yung proseso yung mga vouchers. Siguro yung from 5 na mga ginagawa ko ngayon, mga parang bumabalik na lang is mga kadalawa, isa, gano'n. So parang nabawasan talaga. So magpasalamat sa buong team ng HRDO and then sa mga nagturo sa amin sa trainings, yung mga mentors, and then yung mga ka-groupmates ko. So yun, hindi naman siguro ako pupunta dito kung hindi dahil sa kanila. So isang malaking pasalamat sa kanila dahil nandito ako ngayon. So ako si Yvonne Yabit mula sa CSSP, Office of the Dean. Administrative Assistant 2. Actually, makabuluhan kasi yung una is yung sa disbursement ay malaking tulong siya dahil nagpo-proseso ako ng mga voucher, ng mga payments sa suppliers, sa mga reimbursement. So yun. Yung pangalawa is yung dun sa masinop na pagsulat. Nabuksan yung kaisipan ko na gamitin yung wikang Filipino sa correspondencia official. Yung HRDO, nagbubukas siya ng more on social linking. Kasi parang mas nag-o-open yung sa mga trainings, nakakakilala ka ng bago, meron ka makakatabi, hindi mo naman siya kasama sa opisina, pero maano mo siya na, ay, pwede sa susunod baka pwede sa'yo ko lalapit baka pag may tanong ako. So yun yung mga naano ko nun kasi nagiging open yung more chances na may makatulong ka sa mga proseso sa loob ng universidad. Sobrang thankful kasi sobrang dami ko talaga natutunan nung last year. Ang dami kong parang kahit na
ilang Wednesday ata na wala ako sa office or sobrang helpful niya. Hindi lang siya sa akin naging nakatulong kasi kahit sa mga kasamahan namin sa office. Kasama ko sa opisina, yung ibang opisina rin dito. So, pag meron ako natutunan, sabi ko, ito yung galing sa ganitong training. Sinishare ko sa kanila yung mga natututunan ko. Pati yung mga proseso, lahat. Minsan nga parang, yung nagiging kwentuhan na lang siya. Ay, may inatenan kami, tapos parang, ang saya, pero may natututunan ka. Ganun yung Hindi na siya kasi, yung iba kasi ang tingin na ngayon ay pag-training for you. So, ka lang na 8 to 5, pero yun, iba yung experience pag CHRD kasi meron silang mga in-between na mga parang games, pero yung games ay related pa din siya dun sa topic. Si Maria Fe Corazon L. Feliciano, Administrative Officer 5 ng UP Diliman Cash Office. Maganda yung pagkaka-attend ko dun sa seminar kasi na-enhance at nagdagan ng aking kalaman bukod dun sa para sa mga financial investment ng pansarili, hindi lang kundi para rin sa ating mga pansarili at sa ating mga future. Kasi ito ay magandang inisyatibo ng ating gobyerno initiated by the Bureau of Treasury para maingganyo ang mga individual na maging focus at advance ang ating learnings para sa ating financial at para na rin natin maplano ang ating maraming salamat sa HRDO sa pagbibigay ng oras at pagtulong sa ating mga empleyado na mabigyan ng magandang mga trainings at seminar para sa karagdagang kaalaman. Mas marami pang mga seminars na ibibigay sa atin ang HRDO at ang universidad para makatulong sa karagdagan na ma-improve at saka maraming kaalaman pa para sa mga gaya rin ng mga hindi lang sa ating pansarili kundi para sa ating sa universidad. Okay, so yung napuntahan ko ay yung Step Up Masinop na Pagsulat sa Korespondensiya Opisyal noong November 13 and 28, 2024 sa ISSI. So yun ay 2 araw. Sa unang araw ay nagkaroon kami ng panayam or lecture mula sa Direktor ng Sentro ng Wikang Filipino, kay Director Pentas, at kay Binibining L. Ray. So nagkaroon din kami ng mga activities gaya ng translation ng common words and phrases na ginagamit for correspondences and workshop sa hapon. Then sa second day, meron kaming proyektong capstone, no? So ito ay group work. Yung tinalakay kasi doon ay yung paano magsulat ng masinop at epektibo sa Filipino. So sa kami kasi laging English yung aming communication. Bilang nutritionist dietitian, no, so meron ako mga ginagawang correspondences and nakikipag-communicate ako sa mga patients. Iyon ay karaniwan nasa English. So since dito sa training na ito ay natuto ako, so mas naging confident na ako na makipag-communicate sa kanila sa Filipino. Kasi tama din naman talaga, Filipino ako, yung mga kinakausap ko ay Filipino, mas effective talaga na gamitin ang wikang Filipino. Then, as ARTA focal person, no, so yung mga clients namin dito sa University Health Service, ay kinakausap din namin sa Filipino. So, yung magandang pagsulat ay natutunan ko mula doon sa training. Then, as info dissemination head naman ng University Health Service, gumagawa ako ng mga anunsyo, ng mga infographics, and mas naging effective yung aming mga ginagawang infographics, lalo sa social media, sa UP Diliman community.
Very excited ako sa mga upcoming trainings ng learning and development. So, as supervisor, I'm looking forward sa leadership training. No? So, usually kasi sa civil service, ito ay may bayad. If UP Diliman can offer that for free, malaking tulong. Then, as Art of Focal person naman, no? So yung mga conflict resolution ay makakatulong kung mayroong training for that. Then, as employee ng University Health Service, no? So tingin ko ay magbe-benefit kami, sa customer service training para mas mapabuti pa namin ang serbisyo sa UP Diliman. Very thankful ako doon sa mga speakers, no? Sa mga bumuo at nagpadalay ng training. Congratulations sa inyo. Maraming salamat at marami ako natutunan at padayon.